Si Adrian Velasco, 36 na anyos, maayos ang buhay. May trabaho siya bilang isang arkitekto, may sariling bahay sa subdivision, at may asawang mahal na mahal niya. Si Lara, 34 na taong gulang. Maganda si Lara, itim ang buhok, berde ang mata, at masayahing babae. 8 taon na silang kasal ni Adrian, at sa mata ng iba, parang perfect couple sila. Si Adrian, todo bigay kasi sa asawa. Laging may bulaklak sa anibersaryo, nagdadala ng almusal sa kama tuwing linggo, at never nakakalimot na purihin si Lara na napakaganda niya. Para sa kanya, si Lara ang partner niya, best friend, at pinakamahalagang tao sa buhay nito. Pero si Lara, iba ang isip nito. Parang bang may nakatagong kademonyohan sa pagkatao niya. Dahil nung una ay natutuwa pa naman siya sa kabaitan at pagiging maaasahan ni Adrian. Pero habang tumatagal, parang nakukulangan na siya. Oo, mahal siya pero sobrang paulit-ulit ang buhay. Parang nakakabagot na. Yung katahimikan na gusto ni Adrian, para kay Lara minsan, para na yung kulungan. At kahit hindi niya sinasabi sa iba, minsan gusto niya ng mas mapanganib at mas wild na karanasan. Yun, ang totoo. Hanggang sa dumating, gabi na dapat ay magiging ordinaryong company party lang nila Adrian sa Marriott Ballroom. Sosyal ang lugar, puro nakabihis ng mamahalin, wine, tawanan, puro usapang negosyo. Pagdating nila, stand out si Lara. Suot ang dark blue na bestida, lutang ang ganda. Si Adrian nakasuot din at hindi matanggal ang tingin sa asawa. Ang ganda mo, bulong niya. Ngumiti si Lara at hinalikan siya sa pisngi. Nang ilang sandali sa party, ay habang si Adrian busy sa usapan tungkol sa trabaho, napatingin si Lara sa grupo ng mga lalaki malapit sa bar, sina Marcus, Ethan, Jonas at Rafael. Mga tropa at kaopisina ni Adrian, nasa late 30s, may dating at may kumpiyansa. May kakaiba sa tingin nila kay Lara. Pinakatumama sa kanya ay si Marcus. Matangkad, malapad ang katawan at kilalang babaero. Nagkatinginan sila at imbes umiwas, ngumiti si Lara ng palihim. Hindi ito napansin ni Adrian kasi abala siya sa kwentuhan habang nakapatong pa ang kamay niya sa likod ni Lara. Halatang sweet, pero para kay Lara, parang nakakulong siya. Lumalim ang gabi at nagpalusot si Lara na kukuha ng inumin o lalabas para magpahangin. Tuwing ganon, may isa sa mga lalaki nandoon din. May pasimpleng bati, papuri, o konting hawak ng kamay habang nagpapalitan ng baso. Swerte ng mister mo, bulong ni Jonas. Napatawa si Lara, pero bumilis ang tibok ng puso niya. Pagsapit ng hating gabi, puno na ang dance floor, tawanan at musika. Inaya ni Adrian si Lara na sumayaw. Sumayaw sila ng ilang kanta, tapos nagpaalam si Lara na pupunta raw ng restroom. Hinalikan ni Adrian ang kamay niya, walang kamalay-malay, at sinabing hihintayin siya sa mesa. Pero hindi talaga pumunta si Lara sa restroom. Dumiretso siya sa hallway, kung saan pumasok si Marcos ilang minuto na ang nakaraan. Nag-vibrate ang cellphone niya, isang mensahe, Marcos, room 214. 10 minuto lang, walang makakaalam. Yun ang message. Napatigil si Lara. Lumakas ang kabog ng dibdib niya. Dahil oras na pumunta siya sa room na yon, alam na niyang may mangyayari sa kanila ni Marcus. Magaganap ang mga pantansya niya. Dahil sa matagal na panahon, ngayon lang ulit siya nakaramdam ng ganitong buhay ng dugo. Halos di na nag-isip. Kaya nag-reply siya. At ang sabi niya, Lara, 5 minuto. Matapos yon, ilang sandali lang, ay pumasok siya sa kwarto. Sa room 214 at pagsara ng pinto, agad siyang hinila ni Marcus at doon na naganap ang romansahan na may init-init pa. Ngunit hindi naman ito pagmamahal. Alam niya iyon. Ito'y libog lang, masarap na bawal at mapanganib para sa isang may asawa na. At sa bawat indayog nun ng katawan ni Lara, habang siya pa ang nakapatong, ay damang-damang nito ang sarap ng sandali na parang wala itong asawa na naghihintay sa kanya. At ilang minuto pa ang lumipas matapos ang kalkalan sa room 214.
At 14, sa pagbalik ni Lara sa ballroom, ay dumiretso si Lara sa restroom at inayos niya ang kanyang damit, pati ang lipstick. Para nga naman, hindi halatang nakipagbingbangan ito. At ang nakakabwisit, nakangiti si Adrian na naghihintay sa kanya. Ayan ka na pala, sabi nito habang niyakap pa siya. Oo, nagayos lang ako, sagot ni Lara. Kalmado ang tinig at perpekto ang ngiti. Nagpatuloy ang gabi na parang walang nangyari. Si Adrian ay nakikipagtawanan, sumasayaw at umiinom. Si Lara naman, parang walang bahid ng kasalanan, di halatang kinabayo siya kanina nung isa. Bagkus ay, sa loob niya, ay may kasamang pangkilig at pananabik. Delikado yun, mali, pero gusto pa niya ulit kinabukasan, Sabado ng umaga, maliwanag na ang araw. Nasa kusina si Adrian, nagluluto ng almusal habang mahina pang kumakanta. Si Lara nakahiga pa rin sa kama, iniisip ang nangyari kagabi. Walang siyang guilt, puro lang satisfaction ang nararamdaman niya. Para sa kanya, nakatakas siya sa paulit-ulit na buhay. O sa boring na buhay niya kay Adrian. Nang bumalik si Adrian, dala ang tray ng pagkain. Ngumiti si Lara na parang walang nangyari. You spoil me, biro niya. You deserve it, sagot ni Adrian. Hinalikan pa ang noo niya. Pero sa mga sandaling ito, ay di naman alam ni Lara na kinukutuban na si Adrian dahil parang may bumabagabag na sa kanya. Ramdam niyang may kakaiba kay Lara kagabi. Parang malayo. Parang hindi niya ito kasama. Binaliwala niya ang pakiramdam na ito, pero nanatili itong nakabitin sa isip niya. Nang halos tanghali na nang tumunog ang cellphone ni Adrian sa kusina, inisip niya text lang mula sa katrabaho. Pero nang buksan niya, isa iyong anonymous email. At ang subject, you deserve to know. Kinabahan siya sa kanyang nabasa. Binuksan niya ito. May 4 na video attachments, may pangalan, Marcus, Ethan, Jonas, Rafael. At may nakasulat na, habang nagdiriwang ka kagabi, ito ang ginagawa ng asawa mo kasama ang mga kaibigan mo. Panoorin mo. Bago pa malaman ng marami sa mga taong nakapalibot sa'yo. Nang pindutin niya ang unang video, palang gumuho ang mundo ni Adrian. Parang pinagsakluban siya ng langit at lupa dahil nakita niya si Lara, siya mismo, sa hotel room kasama si Marcus. Ang katawan, ang mukha, pati ang tawa ay malinaw na malinaw. Nanlumo si Adrian, halos masuka pa siya. Sa kababoyan na ginagawa ng asawa niya, nakita pa niya itong sumusubo ng espada ng iba. Isa-isa niyang binuksan ang iba pang videos. At doon niya nakitang mas malala pa bawat isa dito, si Lara. Kasama ang mga lalaking minsang pinagkatiwalaan niya, inaaya sa bahay nila at nakainuman pa niya. Parang unti-unting pinupunit ang puso nun ni Adrian sa napapanood niya ng ginagawa ng kanyang asawa. At habang nanood siya ng video ng kanyang asawa sa ibang lalaki. Sa taas ng bahay nila ay naririnig pa niya si Lara na kumakanta habang naliligo. Walang kaalam-alam na pabagsak na ang kanilang buhay mag-asawa sa mga sandaling ito. Umupo si Adrian sa kusina. Nanginginig ang kamay, namumuo ang luha at galit. At sa ilalim ng sakit at kahihiyan, hindi lang ito pagtataksil o pagkaapak ng pagkalalaki niya. Isa na itong malaking gulo ngayon. Dahil si Adrian Velasco, ang mabait at loyal na asawa na kilala ng lahat, ay tuluyan ng ginumo ng kanyang galit na parang gusto niya nang patayin ang mga taong nanloko sa kanya. Gumawa sila ng demonyo sa kalooban nito. Umupo siya ng halos 1 oras, bagamat 15 minuto lang ang lumipas. Nakatulala sa cellphone sa mesa. Hindi na niya kayang tingnan, pero hindi rin niya matanggal sa isip ang mga eksena. Ang mukha ni Lara, masigla at buhay habang kasama ang ibang lalaki. Ang tinig niya, ang tawa niya, habang siya'y ginagawang katawa-tawa ng ibang lalaki sa ginagawang paggamit sa kanya ng mga kaibigan din ng asawa niya. At nang tumigil na ang tubig sa itaas, lumabas si Lara mula sa banyo. Nakatapis lang, kumakanta pa rin. Adrian, tawag niya. Mainit pa ba ang kape? Hindi umimik si Adrian agad dahil naramdaman ni Adrian ang pagkasuklam sa tinig niya, pero pinilit niya ang sarili na maging kalmado. Yeah, mainit pa. Halika, kukuha kita ng tasa perfect, sagot ni Lara, masaya.
at bumalik sa kwarto para magbihis. Nakasuntok ang kamay ni Adrian sa ilalim ng mesa. Gusto na niyang sumigaw, magtanong, ilabas ang lahat. Pero pinigilan siya ng isang malamig na katotohanan. Kung totoo ang email, kung kumalat na ang videos, wala nang silbi ang pagsigaw. Hindi na lang ito pribadong pagtataksil, pampublikong kahihiyan nilang dalawa, at mas lalo na sa kanya bilang isang lalaki na naiputan sa ulo. Pagbaba ni Lara, naka-jeans at simpleng blouse, presko ang mukha at nakangiti pa na parang walang nangyayari. Tahimik ka ah, sabi niya habang umupo sa tapat ni Adrian. Siguro puyat ka lang kagabi. Dagdag pa niya, tinitigan siya ni Adrian kahit sa masakit na damdamin nito. Ganun na nga, maikli lang niyang sagot. Hinawakan pa ni Lara ang kamay niya, malambing pa ang mata. Sobra ka na kasi magtrabaho. Magbakasyon kaya tayo lang dalawa. Halos matawa si Adrian sa irony, pero napigilan niya. Pilit siyang ngumiti. Inangat ang tasa ng kape. Pwede, sagot niya ng walang gana. Nagpatuloy ang usapan sa mabababaw na bagay, grocery, lakad ng pamilya, mga kung ano-ano. Ang hindi alam ni Lara, tinitignan siya ni Adrian ng mabuti. Bawat salita, bawat kilos. Iniisip niya, alam ba ni Lara na may mga video? May hinala ba siya na pwede siyang mabuking? O sobrang sanay na siya magtago kaya kaya niyang umupo dyan at magpanggap na walang nangyari? Nang umalis si Lara para maglaba, kinuha ulit ni Adrian ang cellphone. Binasa niya uli yung email. The whole world will soon. Sino kaya ang nagpadala nun? Kung isang video lang, baka isipin niyang si Marcus o isa sa mga lokong kaibigan niya ang nagyayabang sa kanya. Pero 4 yun. Ayos na ayos pagkakalabel. Parang planado talaga. Ibang usapan to. Parang may ibang tao na gustong tumulong. O di kaya naman siguro ay gusto siyang masira. Hindi na niya alam nun kung ano ang iisipin niya. Nanginginig ang kamay niya nang mag-reply. Sino ka? Ano gusto mo? Na-send niya. Ilang segundo ang lumipas, wala pa ring reply. Nilagay niya sa bulsa ang phone. Sakto namang bumalik si Lara. May dala ng basket ng labada. Nagsalita pa siya tungkol sa ulam mamaya, kung manok ba o pasta. Tumango lang si Adrian, pero yung utak niya lutang. At pagsapit ng gabi, nag-vibrate ang phone niya. Halos malaglag ang puso niya sa gulat. Isa pang email mula dun sa unknown. Not yet. Watch her. Watch them. You'll see more. May attachment pa. Isang malabong picture, pero malinaw pa rin. Si Lara kagabi, pumapasok sa hotel room. Tapos ang anggulo ay parang galing sa CCTV o nakatagong kamera. Dito kinilabutan si Adrian. Hindi lang basta affair ang na-expose. May ibang tao na nanonood sa lahat ng galaw nila. Sinadya talaga. Pero bakit? Tanong niya sa sarili. Tapos ay, mabilis niyang dinelete ang email. Takot pa siya na baka makita ni Lara. Pero nakaukit na sa isip niya yung imahe. Nagpaalam siyang pupunta sa garahe. Kunwari, may hahanapin na gamit. Pagdating sa kotse, naupo siya sa driver seat. Piniga ang manibela. Puti na halos ang kamao niya sa sobrang higpit. Parang siyang nanggigigil. Iniisip niya sina Marcus, Ethan, Jonas, Rafael at lalo na si Lara na kanina pa nakangiti at kumikilos na parang walang kasalanan. Doon na lumakas ang loob ni Adrian. At unti-unti na itong nagbabago. Hindi na lang pagtataksil kasi ang ginawa ni Lara sa kanya ang problema. Para bang may sabotang nagaganap. Parang pinagtatawanan siya. At may nakakuha pa ng ebidensya para lalong pahirapan siya. Hindi niya basta-basta pwedeng harapin si Lara. Hindi niya siya masisigawan o hihingan ng paliwanag. Masyado nang madali iyon para kay Lara. Masyado pang magaan. Kung alam na ng iba o malapit ng kumalat, wala na siyang dapat protektahan. Wala na siyang reputasyon. Wala nang respeto. Wala na ring dangal. At ang natira na lang sa kanya ay paghihiganti at dugo lang ang papawi doon. Gabi na ng mga oras na to habang mahimbing na natutulog si Lara sa tabi niya. Gising si Adrian, nakatitig sa kisame. Hindi na siya litong-lito, klaro na sa isip niya. Naalala niya kung paano binubuo ang mga gusali. May plano muna, may blueprint, hakbang-hakbang.
pundasyon bago bubong. Kinukumpara niya ito sa buhay niya dahil sa winasak na ng iba. Gagawa siya ng bagong plano, hindi para sa bakal o salamin, kundi para sa paghihiganti. Sa mga tarantadong taong nanluko sa kanya, unang hakbang, pasensya. Pangalawa, obserbasyon. Maghihintay siya, mamasid, matututo, at kapag dumating ang oras, doon siya titira. Nang 3:00 ng umaga, tumunog ang cellphone niya. Dahan-dahan siyang bumaba ng kama at pumunta sa banyo para buksan ang mensahe. At ang nakasulat dito, hindi pa siya tapos. Bukas ng gabi, may makikita ka na naman. Marriott Hotel, Room 307, hating gabi. Matagal nakatitig si Adrian sa screen hanggang mag-blur ang refleksyon niya sa salamin. Sino man itong nagpapadala ng mga mensahe, gusto lang talaga siyang pahirapan. Gusto nilang paulit-ulit niyang makita ang pagtataksil ng asawa niyang si Lara hanggang wala nang matira sa katauhan ng dating Adrian Cruz. Pero ang hindi nila alam, pati si Lara ay nakarating na siya sa sukdulan. At kapag ang isang tao'y wala nang natitirang mawawala, kaya na niyang gawin kahit ano. Tahimik niyang isinara ang cellphone, ibinalik sa may sink at bumalik sa kama. Kumilos si Lara, yumakap pa sa balikat niya sa tulog nito. Nakatitig lang si Adrian sa kisame. Bukas ng gabi, bulong niya sa sarili. Bukas magsisimula ang lahat. Dagdag pa niya, tahimik lang si Adrian. Hindi siya makapag-isip ng iba kundi yung email na dumating 3:00 ng madaling araw. Room 307, Marriott, hating gabi, asawa niya. Paulit-ulit yun sa utak niya. Parang sumpang hindi mawala, na parang lason sa bawat paghinga niya. Si Lara naman, parang walang nangyayari. Nagluto lang ng tanghalian. Tumawag sa kapatid niya ng mahigit 1 oras. Tapos nag-scroll sa phone habang natatawa-tawa sa mga video na hindi niya nakikita. Nang tanungin niya si Adrian kung ayos lang siya, ang sagot lang ni Adrian ay, "Pagod lang ako." At tinanggap ni Lara agad, yun na walang tanong-tanong. Doon tuluyang nakumpirma ni Adrian. Hindi talaga aamin si Lara. Hindi siya papalpak. At kung may konsensya man siya, baon na yun sa ilalim ng kalmado niyang anyo. Pagdating ng 9:00 ng gabi, sabi ni Lara, aalis daw siya. "Makikipagkita lang ako kay Marian. Kailangan niya ng kausap. Mahirap ang pinagdadaanan niya ngayon," sabi pa niya ng kaswal, habang inaayos ang hikaw sa harap ng salamin. Nakasuot siya ng itim na bestida, hindi masyadong formal pero halatang hindi akma na damit para pumunta lang sa isang kaibigan. Naupo lang si Adrian sa gilid ng kama. Pinagmamasdan siya. Pinipigilan ang panga niya na kumuyom. Pilit pa siyang ngumiti, sabay sabi, "Ingat sa biyahe." Hinalikan naman siya ni Lara sa pisngi at umalis. Matapos yon, ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang naring pagputok ng baril sa dibdib ni Adrian. Sa pakiramdam niya, nagbilang siya ng 5 minuto bago tumayo. Parang ngang robot ang kilos niya habang kinuha ang susi, wallet at cellphone. Hindi pa niya alam noon kung ano ang eksaktong gagawin niya, pero ramdam ng katawan niya. Kailangan niyang makita mismo ang nangyayari sa misis niya. At dito ay kinuha nga niya ang sasakyan at umalis. Sa pagmamaneho niya papuntang downtown, parang nanlalabo ang paningin niya sa lahat. Kaya nga parang dumadaan lang ang mga poste ng ilaw na parang mga pahid na ginto sa paningin niya. Sobrang higpit ng hawak niya sa manibela. Namutla pa nga ang mga palad niya habang ang puso niya ay parang nadudurog sa kanyang pakiramdam. Nang eksaktong 11:47, nakarating siya sa Marriott sa parking. Pinatay niya ang makina, nakatulala sa dashboard ng sasakyan at makalipas ang 13 minuto, lumabas na siya ng sasakyan. Maya-maya, sa paglalakad nito, ay dumiretso siya ng elevator. Napatingin siya sa salamin ng pinto at doon niya napansin na hollow ang mga mata niya, maputla na rin ang mukha niya. Pero nakakaramdam siya ng katapangan dahil sa galit. Pumindot siya para sa 3rd floor at nang marating niya ito, pagbukas ng elevator, mahabang hallway ang bumungad sa kanya, tahimik, puro pinto na magkakamukha. Tahimik din ang hakbang niya sa carpet. Hinahanap niya ang room 307 na nasa gitna lang pala ng pasilyo.
Tumigil siya ilang metro bago ang pinto malapit sa isang vending machine. At habang nakatigil siya ay tinititigan niya ng masama ang pinto na parang kaaway iyon. Maya-maya, parang nabuhusan ng malamig na tubig si Adrian nang lumabas si Lara mula sa ibang pituan na parang galing sa hagdanan ng hotel. Nakaitim na bestida, ayos ang buhok, pulido ang itsura. At sa likod niya si Rafael, kaibigan ni Adrian. Yung kasama niya sa poker nights, sa mga ihawan sa bakuran pa niya mismo. Tahimik na isinara ni Rafael ang pinto. Parang tinulak si Adrian pabalik sa anino, malapit sa vending machine. Nagtago siya doon. Nanginginig buo niyang katawan. Hindi makagalaw at parang hindi siya makahinga. Tumatakbo sa isip niya noon ang asawa niya at ang kaibigan niyang magkasama, at nakita na niya ito ng personal. Tumunog ang cellphone niya. Nanginginig ang kamay niya nang buksan ito. Email. Ngayon alam mo na. Handa ka na bang kumilos? Nagdidilim ang paningin ni Adrian sa galit. Gusto niyang kaladkarin si Rafael at sigawan si Lara, pero hindi siya gumalaw ang mga paa niya. Parang nagyelo. At ang nakakatakot, dumating pa yung email ilang segundo lang pagpasok ng dalawa sa kwarto. May nakabantay. May nanonood sa bawat galaw niya. Para bang puppet show, pero siya yung niloloko. Dumulas siya pababa sa dingding, sa tabi ng vending machine upang itago ang sarili sa dalawa. Naupo siya sa sahig, mababaw ang hinga. Pinipiga ang kamao niya sa tuhod habang naririnig ang mahihinang tawa galing sa loob ng kwarto. Parang oras ang lumipas habang nakaupo siya doon. Pero malamang kalahating oras lang. Bumukas ulit ang pinto. Lumabas si Rafael, maluwag ang kurbata. May ngiting punong-puno ng kasiyahan. Ilang minuto pa, sumunod si Lara. Magulo ng konti ang buhok, pero kalmado ang itsura habang inaayos ang coat niya. Dumikit si Adrian sa anino ng vending machine at nagdasal na huwag siyang makita. Dumaan si Lara na hindi man lang lumingon. Tumunog ang takong niya sa sahig, palayo. Si Rafael naman ay sa kabilang direksyon naglakad. Nanatiling nakatago si Adrian hanggang tuluyan ng walang tao sa pasilyo. Tapos tumayo siya na parang namamanhid na ang katawan. Bumaba siya sa hagdanan at habang siya'y naglalakad ay para bang ang bigat ng kanyang pakiramdam. Ngunit ang utak niya ay lutang. Hangang sa mga ilang sandali pa ay nakabalik na ito sa kanyang sasakyan nang biglang narinig niya mula sa labas ng kanyang sasakyan ang salitang hustisya. May isang lalaki sa tabi ng kanyang sasakyan. Yun yung nagsalita. Sino ka? Anong ibig mong sabihin? Hustisya? Ikaw ba yung nagpapadala sa akin ng mensahe? Bahagyang ngumiti ang lalaki, malamig at parang nakakaluko. Tawagin mo kung anong gusto mo. Ang alam ko lang, si Lara ay hindi ang akala mong asawa. Si Rafael ay hindi rin ang akala mong kaibigan. Ilang kasinungalingan pa ang nasa paligid mo. Hanggang kailan ka magbubulag-bulagan, hanggang lahat ng itinayo mo ay maging abo. Nakita mo na mismo ang pagtataksil, ang panlilinlang, at heto ka, wala ka pa rin ginagawa. Nabasag ang boses ni Adrian. Ano bang gusto mo sa akin? Umiling lang ang lalaki. Wala. Ang gusto ko lang ay bigyan ka ng pagpipilian. Maaari kang umuwi ngayon, kalimutan ang lahat, magpanggap na walang nangyari. Pabayaan mong pagtawanan ka ni Lara. Pabayaan mong si Rafael ang kumamkam ng lahat ng iyo. O, inilabas niya ang kamay mula sa coat. Nanigas ang mga kalamnan ni Adrian, handa sa kung anumang mangyayari. Ngunit maliit na kahon lang ang inilabas ng estranghero. Dahan-dahang inabot ito kay Adrian. Mabigat, parang metaliko ang laman nun. Nanginginig ang kamay niyang binuksan niyon. Sa loob, nakalagay sa itim na telang pangsapin ang isang baril. Napasinghap si Adrian. Ang malamig na bakal, tila humuhuni sa palad niya, nag-aalok ng pangako na hindi niya matanggihan. Ano to? Bulong niya. Ang daan palabas. Sagot naman ng lalaki, mahinahon. Kalayaan, kapangyarihan. Siya ang nagtaksil. Siya ang nanira. Bakit sila pa ang humihinga ng parehong hangin habang ikaw ay nilulunod ng kasinungalingan? Bakit ikaw ang nagdurusa? Yan dapat ang iniisip mo, sabi nung lalaki. Nakatitig si Adrian sa baril.
Ang ideya ng paglalapat ng gatilyo, ng pananahimik sa huwad ng ngiti ni Lara magpakailanman ay nagpasiklab ng init sa kanyang dibdib. Nakakatakot. Nakakakiliti. Hindi ako mamamatay tao, mahinang sagot niya. Tumagilid ang ulo ng lalaki. Hindi pa, pero binabago ng sakit ang tao. Hinuhubog ng pagtataksil. At ngayong nandito ka, nakatawid ka na sa unang hakbang. Ang kasunod, panahon na lang ang magdidikta. Muling isinara ni Adrian ang kahon, nanginginig ang kamay. Bakit mo ito ginagawa? Ano bang napapala mo? Lalong lumalim ang ngiti ng lalaki, malamig pa rin ang mga mata. Sabihin na lang natin, hindi ko rin gusto ang mga sinungaling. At matagal ko nang minamasdan ng larong ito. May potensyal ka, Adrian. Potensyal para tumigil sa pagiging biktima. Nabigatan si Adrian sa kahon, parang pabigat na hindi niya kayang bitawan. Dapat ay itinapon niya sa dagat. Dapat ay nilisan na niya ang pier. Pero hindi niya nagawa. Pumasok na sa utak niya ang ideya. Hindi siya kailangang magdusa. Maaari niyang tapusin ito. Nang tumalikod na ang estranghero at umalis. Pag-isipan mo, itago mo yung kahon. Kapag handa ka na, malalaman mo yan sa sarili mo. At tandaan mo, kapag kumilos ka, hindi ka mag-iisa. Sino ka ba talaga? Pahabol na sigaw ni Adrian. Bahagyang lumingon ang lalaki. Ngumiti. Isang kaibigan. Wika lang niya. At naglaho siya sa dilim. Iniwan si Adrian na mag-isa sa hampas ng alon ng buhay. Matagal na nakatayo si Adrian doon. Yakap ang kahon habang sumisigaw ang isip niya. Para siyang tauhan sa isang istoryang hindi niya isinulat. Isang istoryang sinusulat para sa kanya ng mga kamay na hindi niya nakikita. Pag-uwi niya, nakaupo si Lara sa sala. Basa pa ang buhok, nakataas ang paa sa sofa. Lati ka ah. Nakahinga ka ba ng hangin? Tanong nito, nakangiti. Matagal siyang tumitig. Dinama niya ang bigat ng baril sa bulsa. Oo, mahina niyang sagot. Nakahinga ako. Tumawa si Lara. Walang kamalay-malay. Wala siyang ideya na unti-unti nang guguho ang mundo niya. Na ang asawa niyang katabi gabi-gabi ay may tinatagong sikreto na mas mabigat pa sa anumang kasalanan. Umakyat si Adrian sa kwarto. Inilagay ang kahon sa drawer ng nightstand. Ngunit hindi siya nakatulog. Umiikot sa utak niya ang huling salita ng estranghero. Kapag handa ka na, malalaman mo. At sa kaibuturan ng kanyang dibdib, alam niyang mas handa na siya kaysa sa inaakala niya. Hindi nagtagal. Hindi na nanatiling nakatago ang baril. Gabi-gabi, kapag mahimbing ang tulog ni Lara, binubuksan niya ang drawer. Kinuha niya ang kahon, inilabas ang baril. Sa unang hawak, halos hindi siya makahinga. Mabigat, matigas. Parang simbolo na kasi yun ng kamatayan sa kanya. Kinakalabit niya pa noon ng baril habang nakatangal ang bala nito. At umalingaw-ngaw ang tunog sa kanyang isip lamang sa katahimikan ng gabi. Pawis na pawis si Adrian habang si Lara ay kumikilos sa kama. Bawat gabi, inuulit niya iyon. Ritual ng isang taong nahuhulog sa dilim. Minsan, iniisip niyang nakatutok iyon kay Lara. Habang natutulog, mapayapang humihinga na parang inosente. Minsan, iniisip niyang kay Rafael iyon. Mabubura ang nakangising mukha ng kaibigan niya sa isang putok lang. Nasasabik siya sa magiging itsura ni Rafael kung papatayin na niya ito. Sa araw nagkukunwari siyang normal. Sa opisina, parang anino. Ngunit napapansin ng mga katrabaho niya ang paglayo ng isip, ang pagkagat sa sariling kuko hanggang dumugo, ang pagkamainitin ng ulo. Ayos ka lang, Adrian? Tanong ng isa. Ayos lang. Malamig niyang tugon. Pagod lang to, dagdag pa niya. Pero hindi siya pagod. Gising na gising siya dahil sa mga plano nitong gustong gawin. Nang isang gabi, sinundan niya si Lara. Sabi nito, mag-show shopping daw. Pero nakita niyang pumarada ito sa apartment ni Rafael. Pareho na naman. Parehong kasinungalingan. Parehong ritual ng pagtataksil. Habang nakaupo sa loob ng kotse, hawak ang baril, alam niya ang katotohanan. Ngayong gabi, hindi na siya maghihintay, hindi na siya magtitiis, hindi na siya ang biktima. Lumipas ang isang oras, at nang muling lumabas si Lara,
Medyo magulo ang buhok, namumula ang pisngi. Napapikit si Adrian sa sakit at galit. Ang mga pangako nila noon, ang simbahan, ang mga araw ng pagmamahalan. Lahat iyon, abo na lang. At ngayon, dala niya ang apoy ng galit, kasabay ng hawak niya ng baril. Ngayong gabi, bulong niya sa sarili. Matatapos na lahat. Matagal nakaupo si Adrian sa loob ng kotse, hawak ang baril. Sa isip niya, bumabalik ang mga alaala ng kasal, ng mga tawa, ng pagmamahal na unti-unting ninakaw sa kanya. Ngayon, malinaw na, wala nang natira. Pumasok siya sa gusali. Bawat hakbang, tahimik at mabigat. Sa harap ng silid ni Rafael, narinig niya ang tawa at mga ungol, patunay ng pagtataksil na hindi na maikakaila. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Hindi yon nakalak. Bumungad sa kanya ang magulong sala, mga damit na nagkalat. Sinundan niya ang ingay hanggang kwarto. At sa siwang ng pinto nakita niya sila, si Lara at Rafael, magkasugpong, walang kamalay-malay, na nandoon na siya. Nakatitig lang siya sandali, nilalasap ang hapdi bago niya tuluyang binuksan ang pinto. At pagpasok niya, nagulat sila. Si Lara ay napasigaw, si Rafael natigilan, at saka pumutok ang baril. Isang tama kay Rafael, bagsak agad sa kama ito, at duguan ng katawan. Si Lara ay nanginginig at umiiyak, nagmamakaawa. Pero wala nang awa pang natitira kay Adrian. Kinuha mo lahat sa akin, bulong niya bago pinutok muli ang baril. At sa isang iglap na iyon, namatay si Rafael at Lara. Matapos yon ay tahimik siyang nakatayo, hingal ang tanging tunog. Walang luha, walang sigaw, para bang wala na siyang laman sa loob. Lumabas siya ng silid, isinara ang pinto ng marahan at naglakad palayo. Kinabukasan, headline sa lahat, pagpatay dala ng selos at pagtataksil. At si Adrian, ngayon ay isang pugante na. 3 araw siyang nagpalaboy-laboy, dala ang baril na parang aninong ayaw bumitaw. Hanggang sa dumating ang gabi ng paghuli, pinapaligiran siya ng mga pulis, sumisigaw ng utos na ibaba ang baril. Dahan-dahan naman siya noong lumabas at tumingala sa malamig na langit. Sa huling pagkakataon, nakaramdam siya noon ng kakaibang ginhawa, hindi galit, hindi takot, kundi kalayaan. At sa sumunod na putok ng baril ay sa ulo niya. At doon nagtapos ang kwento ng buhay ni Adrian Velasco.